Hello class, today I'm gonna demonstrate on how to set up your version control with GitHub in your computer. But first, let me give you a brief context about version control. Version control is an important kasi we can track our changes sa ating mga code. Halimbawa, kung may mali kang nagawa sa latest update mo, pwede natin balikan yung previous working version ng project. So, para siyang undo features, kaso lang sa pangbuong project history siya. Okay? So, sa team projects, makikita rin natin kung sino ang nag-update ng code na yon, kung saang part sa code siya nag-update, at kung kailan siya nag-update. Okay? So, these features are very helpful when it comes to working with other developers. So now, bakit GitHub? Kasi si GitHub Class is an online platform where we can store our projects. May iba naman dyan na makapag-create tayo ng mga repository. Like for example, si GitLab and of course si Bitbucket. Okay? So, yung first choice natin is to use Bitbucket kasi yun yung nagamit ko na parang mas simple pa siya. But, ngayon pala, yung latest update niya is nagiging complex pala siya. Okay, so, ngayon si GitHub, since na meron na siyang free version, okay, so ito na yung gagamitin natin. Since madali rin siyang gamitin. Tapos may free version na siya, okay? And, yun na nga, also, dito, pag meron tayong version control, we can also share our project sa iba. Okay? And even, pwede tang makipag-collaborate in real time. Kasi, sa isang project, pwede kang nag-work sa stage na to, sa feature na to, tapos yung kasama mo sa project na yan, siya yung nagko-code doon sa ibang feature. Yung mga ganun. Okay? So, bonus pa nito, class, is, ngayon pa lang, magsisimula na kayong gumamit ng version control. Kasi, someday, pag mag-graduate na kayo, and meron na kayong future employers, pwede niyong ipakita yung GitHub profile niyo as a proof of your coding experience. 'Di ba? So, yan. So, parang ngayon pa lang, mag-start na kayo ng kahit mga small projects pa lang. Okay? So, ayan, that's it. I think let's now proceed to step-by-step guide on how to set up version control with Git and GitHub. Okay, so first thing to do, kailangan natin yung mga tools na si Git terminal, Dito natin i-write yung mga commands where we can write commands to add, to commit, to pull and push changes. And then you need to create an account first in GitHub. Okay, so create an account sa GitHub is kapag nakapag-create na kayo ng account, sa paglalagin ninyo, ito yung nakikita ninyo. Okay, so from here sa left corner where you see all your tawag nito, mga repositories. Alright? And then from here sa top right, dito nyo makikita yung mga profile ninyo. Okay? And then yung mga settings na gusto nyong gawin. And then from here, dito sa my left, pwede kayo makapag-add ng repository dito. And then, pwede rin dito sa my profile nyo. Click yung your repositories. Okay? So, lahat ng repositories is mag-view dito. And then, meron kayong makikitang button dito na nakakulay green, which is may label na new. So, this is for creating new repositories. So, pag-click anong button, mauni ang mo bungad sa inyo, ha? Okay? So, repository name, this is a required, okay? So, yung repository names class should be a short and memorable. Meaning to say that this will be your project name. Okay? So, dapat kung ano yung pangalan ng project na gagawin mo, yun din ipapangalan sa repository mo. Alright? So, this time, create muna tayo ng basic for representation. Let's say we are creating a first project.
As you can see here, class, if multiple words yung pangalan ng repository natin, we need to separate it by a dash. Okay? So, first dash project. Alright, so next is here, meron tayong description where we can add a description or a detail about our repository. Okay, so okay. And then next is we have two options here, whether this repository is magiging public access level siya or private access level. So ano bang ibig sabihin ng private access? So yung if i-select niyo yung public, meaning to say that anyone who is a GitHub members and meron silang internet, they can see this repository nga imuhang gi-create. Alright? Ilahang makita, ilahang ma-browse, ilahang ma-download, pwede nilang i-modify ang code. But, of course, you chose who can commit. Even though nga tanan user sa GitHub is makita nila niya, but still if they made changes, you can also choose who can commit. Kung sino yung gusto mo lang i-accept na mga changes, no? Ikaw ang bahala dun, 'di ba? So, next is ang private. So, yung private naman class is ikaw yung nagdidesisyon, ikaw yung pumipili kung sino yung gusto mong ipapa-access sa repository na to and sino yung gusto mong mag-commit sa repository na to. Okay? So, meaning to say, when your repository is private, they are not accessible to anyone. It is accessible only to those who you chose to see this repository and who you chose to commit to this repository. Okay? So for now, I will choose private. And then next is initialize this repository with add a README file. So yung add a README file class is para siyang notebook lang, no, na i-add natin dun sa project natin where you write all the tasks or the to-do list para sa project mo. Okay, so sa akin ilalagay ko si README file. Then after this, just leave it that way, none, and then license none. Kapag gusto mo mag-add ng license sa project na to, halimbawa, you are creating yung project mo na parang ipapublish mo talaga siya na sa iyo, lagyan mo siya ng license, no? Someday, maybe you can create tawag na an application, no? So, lagyan mo siya ng license. And then, this here sa bottom, meron nakalagay dito, this will set master as a default branch. If dito, nakalagay sa akin master, that is why, because, na-change ko na siya, no, from main. So, sa inyo siguro dyan, naka-main pa yan, no? So, if you want to leave it that way, na naka-main yung branch mo, that's fine. But sa akin kasi, usually, ang ginagamit kasi namin is yung pinaka-source of truth ng isang project namin is yung master branch. Okay, yung master branch na yan is nandyan lahat yung mga reliable codes na hindi dapat makakapag-direct ng change yung mga developer dyan. Kasi yung nandito na mga code or mga features na nandito sa master or mga codes is mga na-refined na yun, no? Galing sa ibang branch. Okay, so if you want to change the default name of your branch, if you want to really change it into master like what I did, you can just click the settings here and then change it. Right lang ka dinhi og master and then click the update. Okay? Once it is updated, go back to your repositories and then click new again and then yan. Okay, so click ulit
Dito, ma-master niyan. Check niyo ulit if ma-master na. If hindi pa siya nag-master, i-reload niyo yung page niyo. Okay? And then, after that, after setting up here what is needed to be set up, just click Create Repository button. And then wait for a while, and here we are in our newly created repository. As you will see here sa top left, near sa imuhang repository name, there will be a branch here na ang pangalan master or whatever branch that you are making or that you have, may mo display diri. And then as well as kung ano yung content niya, may readme na siya. Alright, so that's it. Okay, and after that class, you need to add me as a collaborator of this project. Okay, class. So, class, for the entire semester, ito yung gagamitin natin na branch, no? Hanggang sa magpasa kayo ng project, dito niyo siya isusulat. Okay? Or kung mag-create kayo ng yung another project niyo, basta i-add niyo lang ako. Okay? Kung mag-create kayo ng another repository for your project. Alright? So, dito, kung paano ba mag-add? Punta lang kayo dito sa top navigation links. Dito may settings dyan. Just click the settings. And then here, click the collaborators. And then, after that, collaborators, you will see here sa manage access ang add people. So, just click that button, add people, and then search my name, your instructor, not my name. Pwede kang mag-search ng email, ng full name, or ng username. Okay? So, ipapakita ko lang yung username sa GitHub. Ito yun, no? Yung nakalagay dito sa niyo. Sa may gilid, no? Sa akin, nakalagay yan, Yori-code. Okay? So, yan yung pangalan na isi-search niyo. Pwede rin yung email niya ang gagamitin ninyo. Okay? So, sample, yan. Sa akin, i-add ko yung isa kong account, si Capricious. Ayan. Si Capricious din. Okay, so pag naanan niya, kita ninyo din yung mga options class. Please be careful when selecting. Okay? Sa mga people na i-add ninyo, make sure to verify the correct name. Okay? So, ayan. Pagkatapos yan, i-click nyo lang yung add Capricious there. Pagkatapos dyan, class, may sasabihin niya dyan na it is awaiting Capricious Dev's response. So, meaning to say that ang kaniang gagamit ni Caprice na email or ang people or ang person na imuhang gisharean sa imuhang project is sa ilahang email, makaka-receive sila ng invitation from you. Okay? So, yung invitation na yon, they just need to accept the invitation and then tapos na din. Okay? So, inana na siya. Meron ka ng collaborator of this project. Okay? So, i-add niyo ako. I want you to add me. Alright? So, after this class, we are now done setting up your repository and we're done in step 1 and we're going to initialize our local project. So to initialize our local project, first we need to create a folder inside of our desired location in our computer. So for me, I will go to new File Explorer. I'll go to Local C, kaya din na ko siya i-save. And then I have a designated folder here for my school projects. Ayan. No, na ako'y school folder dito. Sa inyo, mag-create mong folder. Okay? And, yan. Sa sunod sa sa school project folder na to, mag-create pa ako ng another folder for this repository or for this specific project. So, add ko folder.
Pangalan natin, first project. So, yung folder na yan is, ang nakapangalan dyan is dapat ang inyong project name. Yung project name ninyo is separated by dash, of course, always. And after that, just click, and then in your open, wala yung solid. Okay, alright, and nandyan na siya. Hayaan nyo lang dyan, and then navigate to, let's proceed to number 2. So sa number 2, it says here, open Git terminal. Okay? So to open Git terminal, like I said, ingon ko mag-install mo og Git, 'di ba? So sa pag-install sa Git is I have here installer. Let's see where is this install. Do you really want to? No. Okay. Kasi class meron na akong Git eh. So para maano natin 'yan, para ma-demo natin yung ano, Git nito. Open natin yung link. Punta tayo sa https:/git-stm.com/downloads. So from here, just select Windows here. And then here, select Git for Windows x64 setup. And then wait for a while to finish the software. To finish it. Okay, so next, here sa imong downloads folder na adiha nakalagay, nakabutang si Git. Just double click on that one and then mooni ang mutunga. Just click next and next. Would you like to install? Yes. Sa akin kasi class, meron na kasi akong Git bash, di ba? So, kung wala pa yung Git bash sa inyo, dili ni siya mutunga. Okay? So, sa akin, i-yes ko lang siya kasi i-overwrite ko yung old version. So, next, and next, and next. Yung mga, hayaan nyo lang yan, yung mga recommended settings, next, and next, and next. Next, hangtod mo abutas sa install button. Pag-click sa install button na yan, sa akin, nag-ask ng PIN kasi hindi siya administrator yung ginamit kong account sa PC ko. Okay? Okay. Alright. It's rolling back. Okay. So, sa inyo class, sa akin nag-error kasi nga, as sinasabi ko, yung nag-create ako ng another user account sa akong computer kasi I don't want to overwrite my files sa sa akong main na user account where all my tawag lahat ng mga files ko ay nandun. So, sa inyo, kapag successful install na siya, is mabutang naman na diha na successfully installed. Okay, so, after that, human ma-install, din sa click nyo lang yung window key, search nyo lang yung Git, and then, okay. Oops, wala ko nang siya. Just need to, kasi nga, wala dito na install yan na class. So, yun nga, hindi makita kung na-install ba siya, di ba? Makita ninyo din if na-install na siya, kay naay mo to nga dira. So, kaniya siya, .exe ako nakita. So, when you say, installer pa niya ang naadari. Ayan. So, pag mag-install, just click finish. Okay, so, huwag nyo lang i-open yan. And then, after that, proceed na tayo sa, step 2, where is to open Git
terminal. So, since we already have the Git terminal, alright, so, select nyo yung Git bash. Okay. So, yung Git bash na yan, ayan yung itsura. Alright, so, ito yung terminal na gagamitin natin where we write commands. Okay? So, unang-una, diba class dito, nakalagay sa type open get terminal. So, ayan na, inopen na natin. Type of the following commands in the terminal. So, yung isinulat nyo is cd path, ginaya nyo yung nilagay ko dyan. It's just a guide class. Okay? Guide lang yan. So, now, locate sa project na inyo ang i-create. Sa ako, gibutan ako sa C, sa school projects, and then here. Ayan, nandito si first project folder. Okay. Ayan, nandito si first project folder, walay sulod. Alright? Now, mauni ang atong i-locate. So, unsa man ang location ani? Tanawa diri sa taas. Mauna iyahang location. C, :/school projects, and then yung name sa project. Okay? So, nita sa command. cd, meaning to say, kaniya siya command class, is mag-change ka og directory. Okay? So, cd stands for change directory. So, we are navigating our folder by using terminal. So, cd stands for change directory. So, if cd space duha ka dot, ayan. cd duha ka dot meaning to go back. Okay? To go back. Because naa pa na naka-point ang default din na sa inyohang C user/username. So, we need to navigate the C location. Kaniya atong kuhaon. Okay? So, ulit, cd, and duha ka dot. Ayan. So, as you can see here, class, makikita ninyo dyan, /c na lang nang nabilin. So, from there, since na ang atong project is naa sa C, so, ang atong kulang lang ana is, we need to navigate the, tawag ani, kania, school projects. So, cd na naman tayo, hindi na tayo maglalagay ng dalawang dot, instead of writing the folder where we store our projects. Meaning, dapat class, tama yung pangalan, okay? Or else, mag-undefined na ina, no? Mag-error na siya, meaning, wala doon yung makita. Okay, so, cd school project. So, if you really need to verify, just tanawa lang ni dire, no? cd school projects. So, naanata sa C, i-navigate daw ang change directory into cd school project. Okay? So, kung mag-ls po ka class, ls command, ayan. No, cd, nag-write kog ls, meaning to say, is i-display tanan ang sulod sa C. Okay, para. So, nakalagay yan, ls, i-display tanan ang sulod sa C. So, mauni ang sulod sa C. Alright? Nato, naaba din na ang school projects. Asa man ang school? Laravel projects, school projects, cd. Ayan. Okay? Nara, oh. School projects. Okay? So, nandyan siya sa loob ng C. So, cd, school projects, enter. So, naanata sa school project. Okay? So, yan. Naanata sa school project. C, school projects. Now, kasi ang kailangan natin i-access itong pinaka-project folder. So, cd lang ta, cd, first, then pangalan sa atuhang project folder, and then hit enter. You will see here, yung user mo, no, user account mo, and then C, school project, first project. Tanawa din ha, kung sakto ba ang imuhang
gusto nga i-initialize na project sa imuhang GitHub. Okay? So from there, we need to write the command cd, I know not cd, the command ito 3.2. Buta na to ang mag-initialize na taog local project. Okay, so git init and then enter. Human ana, you will see initialize empty, get repository, and blah blah blah. That's fine. Alright? So pagkatapos niyan, go to step 3, which is connecting our local repo to our GitHub. Alright? So next thing to do is we need to log into GitHub or Bitbucket. Okay? So to log in Bitbucket, kailangan ninyong mag-log in muna dun sa Bitbucket. I know, no, not Bitbucket. Sorry. Sa GitHub. I am talking about the GitHub, okay? So, dinhi sa atong GitHub, ayan, mo ni siya. So, dapat mag-login na ta, okay? So, pagka-login ana, ay ta mag-write og command sa atong sunod na command. Select your repository. Okay. Doble naman doon niya ako. Ayan. So, mao ni siya. And nag-login na ta, naka-login na yan kasi nandyan na yung mga natin, details, informations, and everything. And back to our step. Select repository you want to connect. So once we log in to our GitHub, we need to access the HTTPS or URL. So how to access? Just open or select the repository that you want to copy. Yan, first project. And then from here, dinhi sa code button, you will see the HTTPS and then SSH. Alright? So, kani si SSH class is mauning among ginagamit no always because we are adding a key in every devices that nga ang among gamito na device to update this repository is mag-add me og public key. So, since it is for an advanced user of a tawag ani version control is dili sana ako ni siya i-recommend sa inyo ha. And then we will just use HTTPS lang as alright. So for now, so just click the copy URL to clipboard here. Here's ang icon. This is to copy the full URL. Okay, copy and after that balik ta diri, just add the command git remote add origin. Okay? So, dapat tama ang iyahang spelling. And then, Control V or paste or shift insert. So, pag shift insert nato na class is shift ha sa inyong keyboard. Okay, balik na to. Space, Control V, dili siya mo paste, no? Shift insert sa inyong keyboard. Yan. Tapos, erase na to ning uban nga dili sila kailangan. Okay, so ayan. Kung gusto niyo i-type manually, pwede ra no, i-type niyo ng tama as long as correct ang iyahang URL. Dapat identical gikan dani og kani ang imong gibutang diri. Okay? And after that class, you need to hit enter key sa inyong keyboard. Pag human og hit enter key sa inyong keyboard, we just need to write the command git pull origin master. And see what happens. Ayan. Diba? Pag mag-git pull origin master, it asks you to sign up sa imohang GitHub. Okay? So, kanilang ang ikuan, sign in with your browser. Oh, what's happening? Okay, please complete authentication in your browser. All right, so I think we're here now.
Okay. Let me see. Remote counting project, 0 and 0. Let's check our I-locate ninyo class after writing the git pull origin master. Ato mo balik sa inyong project, sa inyong local, dinhi, balik mo. Ayan. You will see here the readme. Alright? So, meaning successful ang atong pag-connect sa atong local project dito sa atong gi-create sa GitHub repository. Okay? So, after that, I think that's it. Okay? So, now, ato ta sa atong Visual Studio Code para makita ninyo. Just click open folder and navigate the files that you have been created. Okay, so sa akin, ayan, school projects and this project. Select. Try to make changes. Okay, so pag naimo to nga inganin sa inyo class, do you trust the authors of the files in this folder? Just check the checkbox here and then yes, I trust the author. Alright, so dinhi view ang readme file. So, mo niyo kung ipasabot na maka-create mo og task dinhi. Okay? So, task. So, number 1, index page. Set up index page. Okay? Number 2 is to set up login page or registration page. So, pwede tang makapag-write og mga task dinhi para dili ta makalimot sa atong mga task. Pagkahuman ana class na ma-save na nimo siya dinhi. Okay? Alright. Pagkahuman ana, human ani ha, dili ta makapag-commit class kasi it says here wala na ano na lang. Okay, since na dili ta makapag-commit, anhi ta dere account. And then click the turn on cloud changes. Pagkahuman ana, dinhi ta sa sign in with GitHub. Pagkahuman ana, motunga dayon ni inyong account. Okay, so ayan. Continue. Continue. Just click continue. Alright, so pagtunga na, just check the checkbox and open Visual Studio Code. Alright, so ayan, as you can see here, naanay account na nakakonect sa imong Visual Studio Code. Okay, so close na to tong git bash. So dahil then, lagayo siya of authentication, so you just need to write user that name, kung unsay ngalan sa imuhang GitHub username. So you will see it in here. Dinhi mo makikita. So, yan, enter lang. And then, ano pa, yung user.email. Tapos, ang gamitin mo yung email. Okay? So, ayan, user.email, ayan, enter. Pagkawan ana class, balik ka sa git add. Then, git commit dash m enter. Ayan, so ayha pa. Okay, so pagkahuman ana, pabalik-balik lang ni sila na human, okay? Pagkahuman ana, imo na pud na siyang git push origin master. So kung unsay pangalan sa inyo ang nakabutang diri,
master ba or main. Kung main inyong ibutang na ganyan. Pero sa ako, master man siya. So, ayan, git push origin master. So, you will see here, pag ingani na, successful na iyahang pag-push sa changes. Okay? So, balik ta din ato ta sa Visual Studio Code and you will see here. Alright? And kaya pala ganiha, class, we are creating another master. Anyways, that's fine. If namin makita na ingani, just click public branch. Okay. So, human ana, ayan, naset up na ninyo inyong changes. And if you're going to create a file, like for example, profile, profile.html, ayan. So, okay. And then here, di ba mag-create mo ng header. Then I had one. Pagkaman is natay navigation. So, sa navigation is ang mga A tags. Okay. Alright. So, kaniya siya class is we need to push the changes here sa profile. So, pag push na to sa changes here, either one hita dari sa basta mag-push or pwede push sa Visual Studio Code. Since we already sync our account sa GitHub sa ato ang Visual Studio Code, pakita man ninyo din if nakasync na siya dara, you are using your GitHub account, just click din sa source control and then you will see here the file that you need to commit. Okay? So if you want to commit specific changes, halimbawa you are adding another file here, example, sign in that HTML, bagon sa nato ni siya. Oh man, dinhi, naa kay duha ka bag-o, diba? Papakita ko lang sa inyo class kung saan pag-commit gamit si Visual Studio Code instead of using Git Bash. Okay? So, dinhi, ani lang kadari. Din makita mo lahat ng mga files dito, no? Naka-label siya changes. So, mean to say, these are the files that you made changes. Okay? Na may mga change. Okay? So, dinhi, alright? So, if you want to commit all the changes sa daning available na mga file, imo nang iselect tanan. So, by using stage changes, and then can each stage changes. Alright? So, kung kuan ka, na mali, or I mean, you don't want to commit these changes, just click the unstage changes. Okay? Yan. And then, if you want to commit specific lang yun siya, click lang na siya, and then add. Alright? So, butangan imong label or description kung unsay imuhang i-commit. Example here. So,
nag-add ka o nag-structure kag profile page. So, ibutang nimo diri as ayan. And then click commit. So, automatically mawala na to siya dito. Okay? So, kanina pod ang mabilin kung imo na pod na siyang i-commit, di na pod ka structured sign in page. Ayan. So, ingana lang class, na makita ninyo dinhi sa ubos, ang kung si kinsa ang nag-commit o unsa nga branch ang ilahang gamit. So, dinhi we are using the master branch. And then class, it is recommended to not to directly tawag ani modify the codes inside of a master branch. Dapat maghimo yun ta og another branch. Okay? So to create another branch, dinhi ta balik ka sa atong terminal, ibutang lang atong ibutang lang ang command na git branch dash b and then ang pangalan sa branch. Okay? So, kaniya siya nga, class, kaniya siya nga command is to create another branch named develop, and then you want to check out that develop, okay? So, meaning check out, meaning mo switch ka from master to develop. So, duha ang may tabo ani nga command. Mag-create siya una og develop na branch, and then i-switch ka niya sa develop na branch. Right? So, hit enter. Error switch. Bakit? Branch. Okay, switch. So, to switch, ang command niya is may missing. We are creating a missing command. Dili pala git branch class. Okay? So, dapat atong isulat is check out. Okay? So, dili git branch there. So, check out, git check out dash b, then yung pangalan ng branch. So, ganyan. So, ayan. So, yung reply is switch to a new branch developed. Alright, so, pag abot din sa Visual Studio Code, you will see a publish branch. So, i-publish nyo lang yan. Command of publish, pwede na kang mag-create of mga code din. Okay? So, ayan, nanakay na create na changes na naman. So, ani lang siya class. No? Pag-click ni mo ana, dinhi sa left version is ang old, and then ang new ni mo nga gi-commit, nag-add ka og div or section for the drop-down. Okay? So, imo siyang ma-compare ang old version and then ang new version. Pag-click ni mo ani, no? Kung i-click mo siya, itong close up. Pag i-click mo siya ani, ayan, mao nang muto nga ipakita niya sa imo ang old version sa ani nga page, sa ani nga file, sa new file nga makita ang imong new updates. Alright, so imo ni ipagtandi dana kung okay, mao ni imong gibuhat, and then kung imo na siyang i-commit, so plus ka na naman and then add another description which is describing your new updates. So adding a section for drop-down. Then, click commit. So, ingana siya. Okay? So, dinhi class, makita ninyo kung kinsay nag-commit
og unsa nga branch ang iyahang gigamit. Okay? So, since naduha na ang atong branch, meaning to say, si master mao na ang atong source of truth. Dili na ta dapat mag-direct og edit or update sa code anang master. Okay, so, ano na siya? I-merge lang nato ang mga code din from other branches. Kotong mga na-refined na mga features or instructions nga atong kailangan i-implement. Okay, so human lugar og himo og code dinhi sa uban nga branch, if refined na gyud na siya, if mao na gyud na ang final nga code, ayha nato na siya i-merge sa master. So pag merge anang master is anhi gyapon ka sa master. Make sure, class, that everything here sa mga file, walay mga file ani nga kana ang wala pang mga na-commit. Okay? Makita man ninyo dari, no? Walay mga files na kailangang i-commit na. Nahurot na siya pag-commit or push. Okay? So, kapag ka may files pa kayo nakita dyan, halimbawa, let's say, nagnaan na po kayo create ni sulat dari. So, naay mo to nga dari, no? Changes made sa signin.html. Okay? So, class, make sure na before mo moadto sa lain nga branch, kailangan walay mga uncommitted changes diri. Okay, so, pag ingan niya siya, go back to your Git terminal and then i-write ninyo ang command to git switch master. So, kung moadto ka, git switch or git switch master. Your branch is ahead by 2 commits. Use git push to publish your local commits. Okay. So, here, nanata. I-ano sa nato? Human nato switch na nato sa master. Makita man hindi na ato sa master, no? Makita man na ninyo dari. Muna yung nakatsada sa git bash gamiton kay ipakita na niya asa dapit ang asa na ka na branch, no? Master, develop. Okay, so dinhi sa master from here, kailangan natin mag push. Okay? So i-push natin git push. Alright. Okay. Pagkahuman, i-merge nato ang develop. Git merge develop. Pagkahuman nato o git merge, kailangan git merge siya. I-merge nato ang changes sa develop. And then, human nato git merge develop, kaninga command is we need to push our changes. So again, click the git push origin master. Ayan. So, ayan na. Okay. So, ang changes na to class na, ano na siya? Na-implement na sa both master and develop branch. So, if you're gonna check your GitHub account, if naana ba dadto, i-reload lang nato ni. Ayan. Diba? Naana din hing imuhang gipang commit nga changes. Si profile, si sign in HTML, unsay sulod niya. Ayan, mo na makita, no? I-click na to si profile, mao ni iyahang sulod. Click na to si readme, mo ni iyahang sulod. Diba? So, because that's it. That's it, class. That's all for set up our version control with
GitHub. If you have any questions, if you have error raised during the configuration, just message me. All right. So I guess that's all, everyone, and see you on Thursday. I hope to see your updates sa last ninyong activity, katuong sa header, and then yung header na may drop down. Okay? So, bye!